Maing Odto, Visayas ug Mindanao, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Bake, awards, oy! Magandang tanghali po sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat ng mga KUGC, mga tutubo, saan man panig ng Pilipinas. Gandang hapon, tanghali, yay! Ilalay. Oy, patoplok po sa mga bagong bukas. Pa-subscribe, pa-like, pa-share, pakipindot ang inyong notification bell. At maraming salamat po sa pagsuporta sa nangyayaring pilot episode kagahapon ng Birada Agila. Birada Agila ho, mapapanood po ninyo yan sa DZAR10 26 News sa YouTube channel at sa radio, SMNI Radio. Maraming salamat ho sa inyong pagsuporta. Ang mga kasama ko dyan ay sila ni Brothers Travelers. Palakpakan natin kayo. DMR Channel. Ayan. Pambansang Buyal. Badong Aratiles. Abo, siyempre, ang inyong lingkod, ang pinakapugi, Bisdak Pilipinas. Tuwing alas 2 po yan sa hapon, Monday to Friday. Nakatuka po kami, 5 po, araw-araw may lalabas po yan. Ang tuka po sa akin ay June 4 at June 5. Oh. Suportahan po natin, araw-araw po yan ha. Birada Agila, ang bibira sa mga buhaya. Iyo, pwede masabi dyan sa Isiminay nyo, sarap mambira eh. Sumali sa diskusyon dyan sa comment section. At mahalaga po ang busis ng maraming Pilipino. Saka. Lalay. Si Lalay, bagsak si Lalay. Medyo mainit po ang panahon dito sa Siargao Island. Barzao, Karazao, Siargao. Ano bang hinihintay natin? Tara na! Pasakitin na natin ang panga ng mga bubunis ng tanganisang loyalista ni Ngagba na nakalaklaki. Tara na! Bisda ka na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kabisdak. Pambihira talaga naman, Pilipinas, Duterte pa rin. Vice President Inday Sara Duterte, numero 1 sa kakatapos lang na presidential survey. Number 1 pa rin, gusto pa rin ng maraming Pilipino. Na ang susunod na presidente ngayong 2028 ay si Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin guys, grabe. Tambalos-los, kulilat pa rin. Si Lalay, kulilat. Ayolay. Hindi umubra yung akap, hindi umubra yung AX, hindi umubra yung tupad, hindi pumubra yung Kita kawawa, hoy. Kalimutan mo na tambalos-los yung pangarap pong maging presidente sa Pilipinas. Baka presidente ng mga buhaya, okay pa. Presidente ng Pilipinas, los, matambalos-los. Ito, dating, spokesperson ba to? Ng mga dilawan. Sila Sierda, ayon sa kanya, dapat daw mag-unipink lawang. Ang mga kaalyado ng dilawan, pinklawan at pulawan. Ngayong 2028 laban sa mga Duterte.
Talagang kailangan nyo magsanib sa mga animal kayo. Kahit magsanib sa pakoy kayo, anong klaseng mga kulay yan, di po pa rin kayo uubra kay Vice President Inday Sara at sa mga Duterte. Panigurado! Huhusgahan kayo ng sambayan ng Pilipino ngayong 2028 presidential election. At panigurado, sa kurungan ka, animal kang iwi ka. Takot na sila mga kabisdak. Pero ito mga kababayan ko, bago riyan ay may latest update po muna na tayo tungkol sa International Criminal Court. ICC prosecutor opposes Duterte's bid to disqualify two judges. Kaya nga kasi gusto nga ho ay pa-disqualify ng Team Duterte itong mga judges na hindi marunong mag-English. Dahil isang prosecutor ng International Criminal Court. Kunting taas, kunting tiis na lang mga kababayan ko. Lalaya na ho ang mayor ng Davao City na si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman patoplok mga kababayan kaugnay diyan ay humingi ho ng dasal si Kong Pulong Duterte para ho kay Tatay Digong. Narito po, kabisdak. Sa mga kapwa ko Pilipino sa iba't ibang panig sa mundo, sana hindi kayo mapagod sa pagdarasal na makauwi na ang ating mahal na Presidente Rudy. Gaya ng sabi niya, ang kanyang buhay ay sinakripisyo niya para sa... Teka lang mga kabisdak, medyo mahina. Lakasan natin ng konti. Okay, ito. Replay. Sa mga kapwa ko Pilipino sa iba't ibang panig sa mundo, sana hindi kayo mapagod sa pagdarasal na makauwi na ang ating mahal na Presidente Rudy. Gaya ng sabi niya, ang kanyang buhay ay sinakripisyo niya para sa bayan mula pa noon hanggang ngayon. At sa edad niya ngayon, nararapat lang na ibalik siya sa bayan na kanyang pinakamamahal at nang madama naman niya kahit papano na mamuhay na isang super senior citizen o makatilaw siya sa iyang mga discount. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta at pagmamahal sa aming ama. Tinatanaw namin tong isang malaking utang na loob. Salig lang ta sa Ginoo ug amping mong tanan kanunay. Ayan ho, si Kong Pulong ang mensahe niya po sa maraming Filipino. Ipagdasal po natin si Tatay Digong ang makabalik na sa Pilipinas. 80 years old po yan. For humanitarian reason naman talaga yan. Hindi naman kailangan ginaganyan si Tatay Digong. Alam niyo po, may karma ho yan. Makakarma kang nimal kang agbaka. Kunting taste na lang, makakarma na ho kayo. Lalo na si Ture. Talaga naman, oh. Ayan po. Ipagdasal po natin si former President Rodrigo Roa Duterte na makabalik na sa Pilipinas pagkatapos kinidnap ni Ngiwim. Pagkatapos trinaydor ang taong bayan. Nako, nasan ka na, Senator Amy Marcos? Kala ko ba pag manalo ka, papauin mo si Tatay Digong? Sabi pa naman ni Vice President Inday Sara. Ibalik mo muna si Tatay Digong para ipapanalo ka namin sa pagka-senador. Nangyari, naging senador na. Budol na naman, ha, Amy? Sabi ng mga supporter nila, kaya daw pauwiin si Tatay Digong ni Amy Marcos. Nasaan niya? Awards. Hindi na nga ho mapigilan itong si Palaka. Pagpapauwi pa kaya kay Tatay Digong, wala. Budol is life, kaya no to Marcos is for life po tayo mga kababayan ko. Never again to Marcoses. Kailangan po mga kabisdak, husgahan po natin itong mga apelyido na nagbibigay lamang ng pasakit sa sambayanang Pilipino at puro na lang sakit ng ulo. Puro na lang kalukuhan. Puro na lang tarantaduhan. Puro na lang problema ang binibigay sa bayan. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi ba ito nagsawa itong mga buhayang ito?
Hoy, magsawa naman kayo. Ang mga Pilipino, sawang-sawa na sa mga ganitong klaseng mga politiko eh. Pagtingin mo pa lang sa mukha, demonyito na eh. Buhayang-buhaya na ba? Yan mga ganyang klaseng politiko. Pag nakita mo si Da Junior, at saka si Tambaloslos, magpinsang buhaya. Yung isa si Lulong, yung isa si Lalay. Lahat mga buhaya namumuaya sa kaba ng bayan. Wala. Itong pamilyang ito, alam niyo, malas sa Pilipinas ito. Puro dilobyo na lang ang hatid sa mga Pilipino, pero sa kanila, hayahay ang buhay. Kawat dito. Kawat doon. Mani-mani, mga buhaya. Kawatan ng pera. Iwan ko ba, bakit may mga supporters ba yan? Dapat nga yan, sinusuka yan. Dapat nga yan, persona ng grata ng yung mga bugok na yan eh. Kaya pag si Vice President Inday Sara maging presidente, hingiling ko talaga kay Inday, Day, baka pwede magpasakaday ng batas na magiging urgent ba, no? Na hindi na ho po pwede na tumakbo sa mataas na posisyon ang mga Marcoses, lalo na vice presidential tsaka presidential na posisyon. Sama na yung mga Romualdez. Yung mga pasakit, Tambaloslos, Day. Pakulong mo yan, Day. Pag naging presidente. Kaya nga tama yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, mga kabisdak, nang pinagmulan ho talaga ng problema sa ating bansa ay si Ngagba. 3 years daw sa long time na. Matagal na daw yung 3 taon eh. Dapat na ngayon mag-resign na si Ngiwim. Kasi siya daw yung punot dulo ng problema ng bayan. Ano pa, paping? Alam mo to si Atty. Harry Roque, talagang mainit talaga ang dugo kay Ngiwim. Kahit sino pa naman. Mainit talaga. Sila talaga, si Junior talaga, Da Junior talaga ang pinagmulan lahat ng problema sa bayang ito. Hindi na tayo makausad-usad eh. Namamasyal na naman ngayon. Ewan ko saan magpunta. Huwag ka nang bumalik, Nyor. Kung nasan ka man ngayon, sana nasa mabuti kang kalagayan. Wala eh. Sablay. Talagang wala hong magandang hatid ang gobyernong Marcos sa mga Filipino. Puro sakit ng ulo lang, Yawards. Sakit sa puso pa nga eh. Yung ginawa nila kay Tatay Digong, sinaktan tayo dun eh. Kaya nagigil yung mga botante noong 2025. Nakatapos lang na eleksyon eh. Bot Street Team Duterte, dinaya pa ni George na budlat ang mata. Yan yung Day, pag naging presidente ka, Day, yan si George Garcia, Day, pakulong mo yan, Day. Kasi yan yung isa sa mga maestro kung paano mag-magic nung kakatapos lang na eleksyon. Ako, agree ako dito kay Atty. Harry Roque, nang talagang dahilan ng problema sa ating bayan ay itong si Ngiwim. Paano ba naman kakatanim lang, harvest agad? Talagang malaking problema ho yan. Wag mong salita, di, wiwi, yawards. Tapos, dududo. Takin mo yan, yung presidenteng iyan, para mang robot sa Power Ranger. Go, Power Ranger! Ay. Pero koy daw kayo, mahal yan ang mga pinklawan. Mahal yan ang mga dilawan. Lalong mahal yan ng mga pulawan. May bonus pa, mahal yan ng mga komunista. Kaya nga saan yung pwersa sila laban sa mga Duterte. Kaya ang sikat ngayon, mga komunista eh.
Tingnan mo sa Kongreso, mas pinoproklama pa yung mga markado na mga kaliwa kaysa naman sa Duterte youth na talagang solid Duterte, maka Duterte para sa bayan, galit sa mga komunista. Ganun ho, ang gobyerno ngayon talagang problema, yawards. Baliktad na utak, no? Kung sino yung galit sa mga komunista, ay talagang gawa nga ng kasalanan. Kung sino yung galit sa mga durugista, ay talagang may paglalagyan ka. Kung sino yung galit sa mga sindikato, ay lalo na may kaso ka. Kung sino yung galit sa mga singhotero, kawatan sa gobyerno, ikukulong ka talaga. Tingnan mo kay Pastor Apollo Sigibuloy. Tatay Digong, sila lang naman yung mga matatapang na galit sa mga kriminal. Ngayon, pinapatahimik eh. Kaya kami, huwag nyo kaming patahimikin ha. Talagang bibirahin namin kayo sa Birada Agila! Birala ng bira! Tuwing alas 2 po yan ng hapon. Sa DZER 1026 sa YouTube channel, Isiminay Radio. Pastor ha, abogado. Kaya naman ho, naglabas ho ng pahayag itong Dilawan, I think Executive Secretary ni Panot yata to. No, si Lasierda, tama ho ba? Na dapat umano magkaisa itong Penklawan, Dilawan, Pulawan, laban sa mga Duterte. Yan dapat daw ang sasamahan ng mga Marcoses para hindi ho sila malagay sa alanganin pagdating sa 2028 presidential election at baka ho ay ilagay po sila sa kubitan ni Inday Sara. Talagang dapat magsanib persa ho kayo. Pakinggan po natin yung sinasabi ni Lasierda, mga kabisda ko. Teka lang, alisin natin yan si The Junior. Patoblok guys, so pakinggan natin. It makes sense for the Marcos forces to consider aligning with someone else. Definitely with not the Duterte forces. Possibly with the yellow and the pink forces. But again, that... Oy! Concern ka na, tol? Ba't ka concern ka kay NGM? Alam mo, sila talaga yung makinarya, gumagawa ng dahilan, yung tinatawag na divide and conquer. Nagawa ho nila eh. No. Gumawa sila ng issue, pinag-away nila yung Marcos at mga Duterte nagtagumpay sa pamamagitan kay Palaka. Kasi si Palaka Dilawan man eh. Pagkatapos pinag-away, nagkaroon ng division, yung mga DDS noon na magkakampi, nagkaaway na ngayon. Yung mga loyalista noon na magkakampi, mag-aaway na ngayon. DDS loyalista, mag-aaway na ngayon. Na dati magkasama noong 2022, presidential election, except sa amin kasi nga, hindi ho talaga ako sumama dyan. Ay, kaya lang. Hindi ho talaga ako sumama sa Unitae. Nag-switch to isko kami, pero Vice President Inday Sara sinisigaw namin kasi alam namin si Da Junior weak. Sabi nga ho ni Tatay Digong, Mal, meron tayong presidenteng singhotero Singhot noon, singhot pa rin ngayon. Alam yan ng mga pilitar. Kaya kami, naniniwala ho kami doon hindi nga ho nagkamali. Yung paniniwala namin kay Tatay Digong that time Pero hito ho nagawa ho ng mga Dilawan, Penklawan para magkaroon ng division Na-conquer nila at ngayon ay talagang hindi pa naman diniklara yung 100% na magkakampi ho sila. Pero tingnan mo yung nakapalibot kay Da Junior, puro Dilawan. At mga kakampi ni Da Junior, puro Penklawan. Yung kakampi ni Tambaloslos, puro komunista. Talagang sanib pwersa sila laban sa mga Duterte. Alam nyo, di mo rin masisisi, no? Na itong mga Dilawan ay mayroong naisip na ganito, na mag-Penklawan ho sila laban sa mga Duterte. Kasi nga ho naman, ang lakas ng Duterte, mantakin mo, 3 years in the making, binibira ng mga Marcoses, Dilawan, Penklawan,
no, loyalistang tanganistang bubunoistang ningagba, sama mga buhaya, ang mga Duterte, hindi man natunaw ang nilang mga supporters. Dinidemolish nila, pero hindi man nagtagumpay na demolish ang mga Duterte. Lalo pong lumakas at lalong maraming naninindigan sa side ng pamilyang Duterte at lalong minahal ng bayan. Kaya, kailangan magsanib pwersa kayo, baka ilagay po kayo sa septic tank lahat. Sige nga, tuloy natin, bakit sanib pwersa sila? That's open to a lot of discussions, but that's why they have to come up with a decision early on para, kasi, honestly, medyo existential threat din talaga itong sa situation of Marcoses because if Vice President Duterte wins, talaga, expect like President Trump a revenge tour. Kasi hindi pwedeng sa nangyari alam naman na naman! Wala naman pag nagiging presidente si Inday Sara, hindi maghiganti sa mga buhaya. Na panay kubra na sa kaba ng bayan, walang kasawaan. Talagang may paglalagyan, tsaka tayo magpagawa ka ng mega prison facility na dapat ang makulong doon ay puro mga politikong mga buhaya, kakampi ni Ngagba, kakampi ni Tambaluslos. Lahat yung mga buhaya dyan sa Crocodile Farm sa Batasan Complex, Quezon City, ay dapat lagyan po natin yan ng kulungan ng mga yan. Kaya yan mga yan, takot na yan ngayong 2028, malapit naman 2025 na ngayon, kunting tiis na lang Kahirap-hirap, baka maging presidente ba si Vice President Inday Sara, ma-impeach to Tungiwim. No? Sa 20th Congress, sabi nga ng Duterte Youth Party List Chairman Cardima, mag-file sila ng impeachment complaint laban kay Ngagba pagbukas ng 20th Congress. Tama yan. Para bago matapos yung taon na ito, animal, ma-impeach na yun. Tama. Actually, wala namang ibang mapuntahan itong mga Marcoses. Yung supporter ni Ngiwim, that's an artificial supporter. So, piki yan. Piki ba mga AI? Hindi naman talaga yan na yung mga loyalista. Kasi yung mga loyalista nga, sabi nga ni Atty. Salpanilo, kagaya sa kanya, loyalista ho siya noon, natunaw na. So itong mga supporters ng mga Marcos, mga oportunista yan, na sumasama sa kanya dahil may pira, lalo na pag si Tambaluslos kaharap mo, sabay kayo kakain ng pira. Magmerienda pa kayo ng ginto. Ganun yung mangyari dyan. Mga artificial supporters. Hindi unique. Unlike sa pamilyang Duterte, organic, no? Hanggang ngayon, ay nandyan pa rin. Kagaya sa amin, 2000, kailan ba nag-start si Tatay Digong? 2015, no? 2015 po kami. No, 2015, 2016, buo pa rin kami, hindi man kami nagwatak-watak. At hanggang ngayon, nandito pa rin naman kami. Buhay. Yan yung organic na mga supporters. Kung baga made, handang ipaglaban ang mga Duterte. Itong mga supporters ng Pinklawan, Pulawan, mga Dilawan, medyo na sila, hindi na ganun kasulid Nagkaroon lang sila ng numero nakarang election dahil inendorso ng Iglesia ni Cristo. Itong si Bam Aquino at nahatak si Kiko Matching. Yung promotor ng ito ang dagat. Wow, dagat. Kailangan nila yan. Kasi malakas ang mga Duterte talaga. Pag naging presidente si Inday Sara, may paglalagyan tong mga to. Siguro mas matindi pa yung sasapitin nila sa sinapit ngayon ni Tatay Digong sa Netherlands. Yun yung isa sa mga nakita ko kay Inday Sara. Pag naging presidente si Inday Sara, makakatikim po sila ng hagupit ng uppercut. Hanggang magka-black eye kayong lahat. Kaya tuloy natin na medyo galit na galit si Vice President Duterte. Hindi lang medyo na galit, talagang galit na galit. Gustong manakit. Kita mo yung pinagduduro siya, pinagmumura silang lahat. Si Tambaluslos, si Ngagba, si Lisa Marcos, pinagmumura. Huwag lang tayo magmura dito, baka mabura tayo dito.
Talagang hindi lang talagang galit na galit. Kung meron pang pinakamataas na terminolohiya sa galit na galit, yun na ho yun. Wala nang mapaglagyan, no, ng galit si Vice President Inday Sara. Sa ginawa ho nila kay Tatay Digong, marunong lang mag-control yung ali. Kalmado lang ngayon yung mga Duterte. Kasi alam nila, darating yung, there will be a day of reckoning. Sabi ni Tatay Digong, at sinabi yan ni Vice President Inday Sara sa Dahig, Netherlands, sa harapan po mismo ng mga OFW, maraming Filipino. Naniniwala ako doon, reconciliation ni NGWM sa mga Duterte. Kalimutan nyo na lang ho yun, mga tambalos-los kayo. Talagang magagalit, sir, hindi lang galit. The probability is they will go after the Marcoses. So, kaya existential threat yan sa mga Marcoses. No? So, they really have to make sure that whoever the candidate is should win. Yun ang malaking concern ng Marcos administration. Talaga. Darating talaga ang mga oras na yan, sir. Kaya ngayon, mag-isip na kayo, magsanipwersa kayong lahat. Alam mo, mautak tong Dilawan talaga, no? Magaling talaga sila mag-divide and conquer, eh. Inamantala talaga nila yung kahinaan ng panga ni Junior. At malakas na koneksyon kay Palaka. Talagang ganun na nangyayari. Tingnan mo, labas sila ngayon. Magsanipwersa tayo, mga Marcos. Wala na kayong ibang mapuntahan. No? Kundi kami na lang. Kami na lang mga Pinklawan, mga Dilawan, mga komunistang grupo. Wala na po kayong mapagsumbungan at makakapitan dahil darating ang time talagang isasako kayong lahat. At talagang maghiganti si Inday Sara dyan. Kaya ngayon pa lang, siyempre, ang statement ni Lacerda, statement po yan ng isang politiko na gusto po nilang magkaroon muli ng kapangyarihan na ngayon ay talagang natunaw ho sila at medyo bumabalik dahil po dito kay NGWM. Yung gulo ng Marcos Duterte, sinamantala ho nila, awkward nga eh. Diba noon? Dilawan at Pulawan, Marcos Aquino, magkaaway eh. No? Talagang matinding awayan itong dalawang political name, itong mga taong ito. Aquino, Marcos, Dilawan nga ho, at saka Pulawan, yung kulay ho nila. Kumbaga, pag nagkita sila, akala mo magsapaka na eh. No? Pag magbanatan, wagas. Nung pinapahina ni Tatay Digong yung pwersa ng mga Dilawan, talagang nagulat ang sambayanang Pilipino, si Digong lang pala magpapabagsak sa mga Dilawan, natunaw lahat eh. So, nakarelax ang mga pula that time, at biglang dahan-dahan, pumapasok sa buhay ng mga Duterte. Itong mga Marcoses. Kaya nga nagkaroon ng UNITEM, yung 2022, yung pala, estratehiya din pala ito ng Dilawan, ginamit sa NGWM. Sumanib pwersa ka, so ngayon, pag manalo ka, kalabanin mo ang mga Duterte, pag ginalaban mo mga Duterte, huwag kang mag-alala. Dahil nandito kaming mga Dilawan, handa ho kami, sumuporta sa likuran mo. May bonus pa, may Pinklawan. At may dagdag pa, komunistang grupo. Kaya ganun ho sila ngayon eh. Makabatiko sa mga Duterte, makapanira, mga black propaganda, makademulish, walang prino eh. Tuloy-tuloy. Nakala mo naman, tama ho sila. Yung mga Pilipino ngayon, matatalino na, lalo na ho sa social media. Meron ng mga political vloggers, meron ng birada, agila, bira lang ng bira. Malas nila kasi, siyempre, ang mga Pilipino, marunong na rin magre-research, marunong na rin magtimbang-timbang. Ano nga ho ang nangyayari? Ano bang sitwasyon? Ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit nagkaganito? Kagaya ng 20 pesos per kilong bigas na ginawa nilang pautot doon sa Cebu para makakuha ng boto. Anong resulta? Di man sila nakakuha ng boto. Tingnan mo, yung pambato nila, diretso inidoro. Bigas na bukbukin. Ganun lang ho. Dahil po yan sa social media. So talagang natatalo po ng social media
ng mga political bloggers itong mga mainstream media. Ang pipipi kasi may mga busal. Dapat nga sila yung bumabanat sa mga katiwalian mga corruption sa gobyerno Hindi kami. Kasi nga ayaw na nilang magsalita dahil may busal na sila galing kay Palaka. May hugot din tong sila Sierda Talagang dapat lang kayo magsanib pwersa. Kagaya ho nito, may kakalabas. Play lang po natin na sorbe kagabi. No? Pahiya kayo dyan. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang leader ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections, 63% na nagsabing may tiwala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% kay VP Sara at 17% ang... Ito yung gusto ko, no? Grabe, taas si Tatay Digong, talagang Pilipinas, Duterte pa rin, no? Ito, 42% ayaw, hindi nagtitiwala kay NGWM. Hindi, Sara, 25% mababa. Siyempre, ito yung mga dilawan. 17% kay Tatay Digong. Dikitan lang din, 17, 25, di ba? Yun, yung 42, animal, kalahati, no? Yung lamang, bagsak sila dyan. Yung kakalabas ng mga survey na ito, sampal ito sa Marcos admin, At talagang sukang-suka ng mga Pilipino. At pinatunayan lang ng Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin! Tanggapin nyo yan, namnamin nyo yan. Kaya dapat magsanib, pero sa kayo, katakot ng survey. Isipin mo, si Tatay Digong, nasa Netherlands na. Si Inday Sara, inimpeach sa Kongreso. Tapos mag-impeachment trial na, ngayong June 3 ba? Sa Senado. Pero tingnan mo ang resulta. Mas mahal pa rin ang maraming Pilipino at mas nagtitiwala ang maraming Pilipino sa mga Duterte. So, ibig sabihin, itong Marcos admin, hindi pinagkakatiwalaan. Paano pagkatiwalaan? Panay lock yung panga. Tuloy. Tuplok, guys. Walang tiwala kay dating Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided. 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang bise, at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%. Okay to, guys, no? Tingnan mo, May 6 to 9, dapat to pinalabas bago mag-eleksyon. Kayo talaga, Pulse Asia, Tingnan mo, 50% ng maraming Pilipino hindi sang-ayon. So, nabaliktad na ngayon yung survey, no? Pinapalabas nila noon na gusto daw maraming Pilipino na ma-impeach si Inday. Pero ito na yata yung totoo. Ayaw na ma-impeach si Inday Sara, 50%. Yung gusto, 28%. So, 28% lang talaga pulawan, pinklawan, dilawan, komunisang grupo. So, majority talaga ng maraming Pilipino ay Duterte pa rin. Ayan na survey, Sige nga, tuloy, Habang 28% naman ang sumasang-ayon. Ayan po, yan ang numero na totoo na dapat, magsanib pwersa na kayo, mga dilawan, pinklawan. Ang ganda nga po ng pangalan nila, Unipinklawan. Ang resulta, Tanso. No choice sila dyan, Kahit na magkalaban sila noon, kailangan talaga nila magsanib pwersa kasi ang lakas ng pwersa. Talagang tsunami yung dating ng mga Duterte. Dito pa lang masasalamin nila. Grabe, ang tindi talaga ng mga Duterte. Kung ano-ano na po ang pinapautot nila, may ICC, may impeachment, no? Kung ano-ano pa. Pero hito, nakatayo, Talagang handang-handa. Kasi nga, yung pundasyon ng mga Duterte talagang matibay na, Tatay Digong, maganda yung ginawa, Lalo na yung lumabas yung
sinasabi ni Tatay Digong noong yung pinakauna na si Bongbong Marcos ngagba noon, ngagba pa rin ngayon. Yung sa Maisog rally. Grabe, gulat yung taong bayan doon eh. Lalo hong dumadami ang nagmamahal sa mga Duterte that time eh. May video pa nga, mamura si Tatay Digong, may doon daw tayong presidenting nakangiwi eh. Lalo na nung dinala nila si Tatay Digong sa Netherlands, kinidnap. Ang pagkidnap nila, nagbumirang eh. Nagalit ang taong bayan. Nagoromentado, rally doon, rally dito. Buong mundo. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikita mo yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Putang ina, hindi magawa ng IWM yan. Lalong hindi yan magawa ng mga dilawan. Mga pinklawan. Siguro ito yung dahilan ng mga dilawan, pinklawan, pulangaw, komunista, may langaw nga, na kailangan nila magsanib puwersa sa 2028. Dahil mayroong lumabas na bagong survey, presidential survey po yan guys, tingnan lang. Labas na presidential survey, mga kababayan ko, tingnan lang, kunin ko nga yung ko guys, excuse lang yung cellphone ko, maliit kasi, hindi mababasa. Atoplok guys. Ito. Ngayon mo nangunguna dyan si Vice President Inday Sara Duterte. Presidential survey, presidential preference survey, mga kababayan ko. Okay. At kitang-kita po natin, nangunguna pa rin si Vice President Inday Sara. Pero yung buhaya, o nga, ito po ay survey, field work noong bago lang, May 20 to May 21, so after election, margin of error na 2.48%, sample size, 1,800 ng tanggiri. Talaga, nandiyan na naman. Dito na naman yung survey firm na walang kwenta. Pangalan pa lang, mura na. Baka babalik rin na naman to ng ukta, no? Mangunguna dyan silang baluslos. Yawardoy! Ito yung lumabas sa survey. Vice President Inday Sara nakuha po yung 29%. Oy, na pangalawa si Lini Robredo Pinklawan, 21%. Kuya Bongo, pangatlo. Uy, malakas yung hatak 15%. Uy, Rapi Tulfo, wala na. Inungusan na ni Kuya Bongo, 11%. Ito, yung pabida-bida. Yung founder ng unga-unga. Yung founder ng AKAP, Tupad, AX. Yung founder ng mga buhaya na walang kabusugan. Tambalos na 6%. Nadudaw talaga ako dito sa Tanggiri na ito eh. Sa mga unang survey, hindi naman umabot ng ganyan porsyento si Tambay. Point nga lang. Diba? 0.6%. Tatas, 0.8%. Ngayon, ginawang 6% sa hanggang 2028. So, kunyari, ganon yung trends ni Tabalaslas. Kaduda-duda kayo, Pag yan dumating ng mga ngayong taon, madagdagan muli, magiging 20% yan, ay buang na talaga to. Pero kawawa siya dyan, hindi pa rin umobra nga. May bilyones yung ginagastos no? Kaba ng bayan yung nagamit. Lumalabas dito, wala. Binudol lang ng taong bayan itong si... Wala na, hindi ko talaga gusto ng mga Pilipino itong si Tambaluslos. As in. Ayaw natin magkaroon ng presidenteng ganyan, laki ng tiyan. Malayo pa lang, buhayang-buhaya na.
Ito yung patunay na kahit anong gawin ng mga dilawan, pinklawan, no, sa mga Duterte, wala eh. Hindi pa rin umuobra, hindi pa rin umiepekto. Talagang sulit, Duterte pa rin ang taong bayan. Bantakin mo, 29% si Vice President Inday Sara, samantala meron ng impeachment trial sa Senado. Halata kasi ang ginawa ni Tambaloslos na pamumulitika. Kaya ang resulta, talagang nagbumirang, tumama kay Tambaloslos. Tingnan mo, bagsakan ng numero. 666 eh. Iyan po yung nangyayari. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kahit anong gawin, magsanib persa man itong mga dilawan, pinklawan, o kung ano bang kulay yan, mga animal kayo, laban sa mga Duterte, hindi pa rin ninyo matibag. Ang mga Duterte, bakit? Bakit, Papa? Kasi nga, ang mga supporters ng mga Duterte ay made unique, organic. Lumalaban mula noon hanggang ngayon. At maganda ang performance ng mga Duterte. Nakatanim na. Kaya hindi maniniwala ang maraming Pilipino sa mga black propaganda, demolition job ni Tambaloslos, ng Palaka, sa mga Duterte. Sino ang mahal ng tambayan? Duterte. Tingnan mo. Sino pinagkatiwalaan ng bayan? Duterte pa rin. Sino ang gusto maging presidente ng bayan? Duterte pa rin. So ano papaping? Kaya ako, advice ko dito kay Tambaloslos, tol, sumuko ka na, tol. Nyor, sumuko na kayo. Kukak, sumuko na kayo, kukak. May karma din yan, kukak. Tingnan mo yung balat mo, kukak. Tuyong-tuyo na. Tigilan mo na yung paborito mong pulburon niya, awards. Ang bayan ay hindi nauuto. Ang mga Pilipino, Duterte pa rin ang sinisigaw. Ang mga Pilipino, Duterte pa rin ang hinahanap. So ano bang gagawin natin, Yor? Abay, awards, mas maganda, Yor, mag-resign ka na dahil wala kang kwentang presidente at sinusuka ka na. Mantakin mo yan. Mas mataas pa si Tatay Digong, si Vice President Inday Sara, sa trust rating kumpara sa inyo. Ang patunay yan, dahil nga, weak leader si The Junior at walang nagawa sa Pilipinas nating mahal. Mga kabisdak, ayan ho, kita-kits po tayo muli mamaya alas 8:30, upload video ko po guys. Baka mga alas 7, abangan nyo po ang Berada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Mga kasama ko po yan sa Berada Agila, Brothers Travelers, BMR Channel, Pambansang Loyal, Badong Aratilis, at your service, Bisdak Pilipinas, bira lang ng bira. Pa-like, pa-share guys. Bisdak Pilipinas, magandang hapon. God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat.